Tuloy-tuloy na po, minamahal, dako na po tayo sa ating pag-aaral, pakikinig ng balasalita na ating pinapain ni Jesus. Ay po inihiling minamahal bilang pagbibigay galang po sa balasalita na ating pinapain ni Jesus. Tayo muna po ipanandalin pong tumayo, minamahal. At narito po, akin ay binibig bumagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang hapon na po, maminamahal. Tayo po panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Niling ko pong manalangin po tayo, maminamahal, makisa po tayong lahat. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamala-pang Sus, kampoy nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pribilehyo na pinagkalubos sa amin, Malapanginoon. Muli mo kaming pinagtagpo sa lugar na ito, pang sama-sama ka namin purihin, sambahin at paglingkuran. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan at bisan pa. Pagpalain mo po yung mga salita, malapang kayo po mangusap sa bawat isa sa amin, Malapanginoon. Ipaunawa mo sa amin ang mga salita, Malapanginoon. Patuloy kang mangusap, Malapanginoon, sa pamagitan ng mga salita sa Biblia, Malapanginoon. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen, amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal. Praise the Lord, purihin pong ating dakilang Diyos. At habang inihanda po natin ang ating mga talata dito sa Josue, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 9, maminamahal, nais ko pong magpaabot po ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagdakilat karangalan sa ating Diyos natin pinaglilingkuran. At nagpapaabot po tayo ng patuloy na pag-alala sa mga di malilimutang aral na ating beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga beloved children, nagpapaabot po tayo ng pagbati sa lahat ng mga apo, mga manugang ng ating beloved Pastor, at sa The Almeida family, sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatiran natin Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, lahat ng mga kapatiran natin dito po sa Olongapo City, sa ating mga manggagawa, mga awit, sa ating mga beloved preachers na kasama po natin. At minsan pa, maminamahal, isa pang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi buksan po natin, maminamahal, ang ating mga talata dito sa Josue 1, talatang 6 hanggang 9. Sound. Dito po sa Josue, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 9. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibinigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang mga ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o kaliwa, ngunit upang ikaw ay magtamo na mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod, magawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. 9. Hindi pa kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, di manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal, sa ating dakilang Diyos. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating paksa ay pamagatan po natin 3 traits of a holy o godly father. 3 traits of a godly father. Ibig sabihin ng traits, maminamahal, katangian, attribute, character, or quality. Ang katangian, mga minamahal na mga makadiyos na ama. Dito po sa mga talatang binasa po natin, mga minamahal, ito pong
Josue, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 9, mga minamahal, makikita niyo po ang tunay na karakter ng tinatawag na godly father. Kaya nga, kung ikaw ay ama, maminamal ng tahanan, dapat sikapin mong taglayin ito. Kasi hindi magiging masagana at maunlad, pinagpala ang isang sambayan, maminamahal, kung hindi alam ng mga ama, maminamahal ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Tandaan po natin, maminamahal, nasa ama, maminamahal ang pundasyon ng tahanan. Sila po ang tinatawag na haligi. Haligi sila ng tahanan, maminamahal. At ang makapagbibigay ng katatagan sa isang tahanan, mga minamahal, ay yung alam ng isang padre de pamilya ang salita ng Diyos at sinusunod niya ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Kung alam mo ang salita ng Diyos, maminamahal, hindi mo naman tinutupad. Sabi ng Biblia, katulad ka ng nagtayo ng bahay sa buhangin. Dumating ang malakas na unos, dumating ang bagyo, nabagsak ang kanyang tahanan at kalagim-lagim ang pagbagsak sapagkat itinayo niya ang bahay niya sa buwanginan. Alam mo ang salita ng Diyos, maminamahal, alam mo, pero hindi mo tinutupad, hindi mo sinasabuhay, maminamahal. Sabi, para ka lang nagtayo ng bahay sa buwanginan. How much more kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Amen? How much more kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Hindi ka lang nagtatayo ng bahay sa buwanginan, kundi sa putikan. Wala pang bagyo, babagsak na yan. Pero ang nakikinig ng salita ng Diyos at ginaganap, sabi katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa isang malaking bato. Kahit lumakas ang unos, dumating ang malakas na alon, hindi matitinag ang kanyang tahanan sapagkat nakatayo sa matibay at mataas na bato. Dito po makikita niyo po, let us look the three character or quality of the godly father. Kaya meron mga mananampalataya, maminamahal, na hindi matatag ang pananampalataya sa Diyos. Ang dahilan po niyan, maminamahal, ay sa mga ama ng tahanan na hindi nila alam ang mga banal na salita ng Diyos. Sa mga talatang binasa po natin dito kanina, maminamahal, sabi ng Biblia, ang isang ama, maminamahal ng tahanan, sabi, he is courageous in responsibility. He is courageous in responsibility. Ang sabi po rito, be strong and of good courage, for unto these people shall thou divide for inheritance the land, which I swear unto their father to give them. Magpakalakas ka, magpakatapang ka na mabuti sapagkat ipinamana sa iyo ang bayang ito na lupain na isinumpa sa kanila ng inyong mga magulang. Ito po ang dapat unang maging katangian ng ama ng tahanan. This courage and responsibility. Siya po'y courageous. Sabi, he step with firm resolve. Siya'y matatag, maminamahal. Matatag siya, maminamahal sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay nila. Dapat ang mga ama ng tahanan, maminamahal, ang pinakamatatag sa pamilya. Amen. Kasi sa pamilya, maminamahal, tandaan po natin, kapag nawala ang yung father de pamilya, maminamahal, nagiging broken family. Marami po kung alam, maminamahal, ang mga tahanan, maagang naulila sa mga ama, maminamahal, naging broken family sila. Hindi naging maganda, hindi naging maayos ang kanilang buhay. Nagkawatak-watak ang pamilya. Kasi wala na po yung haligi. Kaya sabi ng Biblia, he is courageous and responsibility. Katulad ni Noah. Si Noah po, maminamahal, bilang ama ng tahanan, tatlong responsibilidad ang ibinigay sa kanya ng ating dakilang Diyos. Unang-una, maminamahal, ang responsibilidad sa kanyang pamilya. Hindi siya nagkukulang sa mga paalala sa kanyang pamilya.
Tinuturuan niya ng salita ng Diyos. Pangalawang kanyang responsibilidad yung mga tao. Sinabi ng ating malapanong kay Noah, humayo ka sapagkat darating ang araw na magpapaulan ako ng 40 araw at 40 gabi. Kailangan sila'y maligtas sa pamagitan ng iyong gagawing arka. Inutusan siyang gumawa ng arko, maminamahal, sa loob ng 120 taon. At habang nangangaral siya ng Ebanghelyo, maminamahal, pagkatapos niyang mangaral ng buong maghapon, babalik siya sa pagtatayo ng kanyang tinatawag na arko. Ginawa niya sa loob ng 120 taon. At ang kanyang pangatlong responsibilidad diyan, maminamahal, yung pagtatayo nga ng arko. Yung responsibilidad na yan, maminamahal, hindi siya nagkulang. Hindi siya, mga minamahal, sinala sa lahat ng kanyang ginagawa, maminamahal. Sabi ng banal na kasulatan, pinagpala ang buong panahon ni Noah sapagkat naligtas ang kanyang buong sambayan. Kahit hindi siya pinaniwalaan ng tao, matatag siya na nanindigan, maminamahal, sa utos sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming mga ama ng tahanan ngayon, maminamahal, nakakalungkot. Yun nga po ang isa sa pinaka-problema natin. Wala tayong Biblia. Pag Kristiyano kang walang Biblia, para kang lumalaban sa gera na wala kang baril. Kapag ikaw ay Kristiyanong walang banal na kasulatan, maminamahal, para kang sumusulong sa ulan na wala kang dalang payong. Wala kang proteksyon. Kaya dapat ang bawat mananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, dapat ay magpakalakas, dapat ay magpakatapang, at tataglayin niya ang katapangan, maminamahal, at ang tinatawag, maminamahal, na pagiging malakas, kung alam mo ang mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil ito magpapalakas sa iyo. Ito magbibigay sa iyo, maminamahal, ng tapang. Kahit maraming pagsubok na dumarating sa buhay mo, pag alam mo ang salita ng Diyos, mga minamahal, hindi ka malulupaypay, manghihina sa paglilingkod sa Diyos. Si Abraham, mga minamahal. Alam niyo, si Abraham, mga minamahal, araw-araw kinakausap siya ng mahal na Panginoon. Pinagbibilinan siya kung anong gagawin niya, mga minamahal. At ang sabi sa kanya ng ating mahal na Panginoon, Abraham, sa iyong lipi manggagaling ang lahat ng mga naglilingkod sa akin. Pararamihin ko na sindami sa buhangin sa dagat ang iyong lahi at sindami ng bituin sa langit. Pero baog siya. Hindi siya nagalinlangan, maminamal, hindi niya kailanman nagbigay ng alinlangan sa mga banal na salita ng Diyos. Pinangawakan niya yan. Ang edad niya, 99 na. Si Sarah, maminamahal, ay ang edad niya ay 91. Siya 99 na. Imposible na magkaanak. Kaya akala niya, maminamahal, siya ang gagawa ng paraan. Kaya ang ginawa niya, yung katulong na si Agar, sinipingan niya. Kaya nagkaroon siya ng anak na si Ismael. Itong Ismael, dito galing yung tinatawag na Islam. Si Ismael ang naging anak niya kay Agar, maminamahal. Nung nagkaroon siya ng anak, maminamahal, kay Sarah, pinalayas, mga minamahal, ni Sarah, ito pong si Agar at itong si Ismael. Kaya nagalit sila. Kaya hanggang ngayon nag-aaway po ang mga Kristiyano at ang mga Muslim dahil iniisip nila, inapi, maminamahal, ng mga Kristiyano ang mga Islam, ang mga Muslim. Dahil dito kay Ismael at dito sa kanyang ina na si Hagar. Ganyan po ang kasaysayan, mga minamahal, ng Muslim tsaka Christian. Kaya hanggang ngayon hindi sila magkasundo. Pero ang totoo niyan, magkapatid sila kay Abraham. Amen. Kaya ngayon, maminamahal, nangyari yung sinabi ng Diyos na magiging sindami ng buhangin sa dagat ang iyong lipi at magiging sindami ng bituin sa langit ang iyong lahi. Bagamat baog siya nung kinausap ng mahal na Panginoon, pero nangyari ang salita ng ating mahal na Panginoon.
Dahil sinabi ng Biblia, with God, nothing shall be impossible. Sa Diyos ay walang imposible. Ganun din ang ginawa, maminamal ng Diyos kay David. Si David, maminamahal, pinangakuan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal na sa pamagitan niya ay lahat ng mga bansa ay masasakop nila. Si David ay pinangakuan, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, na siya ang makapagtatayo ng templo ng mahal na Panginoon, na doon sasamba ang lahat ng mga mananampalataya from generation to generation. At ito'y natupad, mga minamahal, sa pamagitan ni Haring Solomon. At nung panahon na yon, sabi dito sa 1 King chapter 2 verse 1 up to 4, binilinan ni Haring David si Solomon, mga minamahal, nung siya po ay nasa edad na, binilinan niya, maminamahal, na si Solomon ay magpakatatag. Sabi, his courage and responsibility, dapat taglayin din ni Haring Solomon ang binilin sa kanya ng Diyos na maging matapang at maging responsibilidad sa kanyang tungkulin bilang anak ng Diyos at bilang ama ng tahanan. Sabi po rito, 1 Kings chapter 2 verse 1 up to 4, kindly basahin natin sandali. Dito po sa 1 King, chapter 2, verse 1 up to 4. Ang mga araw nga ni David na ikamamatay ay nalalapit at kanyang ibiniling kay Solomon na kanya anak na sinasabi, ako yumayaon ng lakad ng buong lupa. Ikaw ay magpakalakas nga at magpakalalaki. At yung ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga kakatulan, at ang kanyang mga patutuo, ayon sa nasulat na kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. Upang papagtibayin ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinalita tungkol sa akin na sinasabi, kung ang iyong mga anak ay magsipag-ingat sa kanilang lakad, nalalakad sa harap ko sa katotohanan ng kanilang buong puso at kanilang buong kaluluwa, hindi ka kukulangin, sabi niya, ng lalaki sa luklukan ng Israel. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Dapat, mga minamahal, sabi, taglayin po natin ito. He courageous in responsibility. Lalo na sa mga ama ng tahanan, mga minamahal, sabi rito, taglayin natin ang pagiging matapang at maging responsibilidad. Sabi, ingatan mo ang bili ng Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang daan, ingatan mo ang kanyang palatuntunan, ang kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan.